Yo, 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 yo. Good morning everybody. Officially, umpisahan na natin yung ating top 5 series ADB 160 Adventurers Edition. So, ito na yung magiging first episode natin. Yung pinangako ko sa inyo last time na magkakaroon tayo ng 10 episodes or more, depende sa mga suggestion ninyo. Pero ngayong umaga, ito, umpisahan natin yung ating episode 1. Ano nga ba yung episode 1 natin? Check natin. Yung ating episode ngayong umaga ay top 5 accessories for ADB 160. Ulitin ko, Adventurer Edition. Yung mga mahilig mag-adventure. Kasi iba-iba tayo ng hilig, iba-iba tayo ng gamit ng motor. So iba't ibang accessories yung ginagamit natin for our convenience. Pero this time ang tinutukoy natin ay syempre yung mga pang-adventure na upgrade natin sa mga motor natin. Okay? Ulitin ko, yung top 5 natin ay based sa experience ko, tsaka sa pakiramdam ko, tsaka sa mga gamit ko dito sa motor natin. Okay? Kung meron kayong sariling top 5, please i-comment nyo sa comment section sa baba nitong video natin, para naman ma-share nyo sa akin kung ano yung top 5 ninyo. Kagaya ng ginagawa ko sa inyo ngayon, i-share ko sa inyo yung top 5 accessories ko bilang isang adventurer at gumagamit ng ADB 160. Okay, number 5 natin. Ito, cellphone holder. Last time pumunta kami ng Dingalan Aurora ulit. Although pangalawang beses natin pumunta doon, medyo alam na natin yung ibang daan. Pero importante na meron tayong navigation sa pagmumotor natin or sa paglalakbay natin sa mga lugar-lugar na hindi natin kabisado. For example, meron tayong pupuntahang isang lugar hindi natin kabisado. So magna-navigate tayo gamit yung Google Map or Waze. Hindi naman natin pwede gamitin yung kamay natin para hawakan natin yung cellphone natin habang nagmamaneho tayo. Kaya sinali ko tong cellphone holder na to dito sa accessories na napaka-importante para sa akin. Kasi gamit na gamit ko talaga to kapag nagra-ride ako sa mga lugar na hindi ko alam. Naranasan ko na pumunta ng Tagaytay. First time, hindi ko alam yung daan. First time ko din lumayo at pumunta ng Tagaytay. Hindi ko talaga alam kung ano yung lugar na pupuntahan ko. Hindi ko alam yung kalsada na dadaanan ko. Nung time na yun, wala akong cellphone holder. Ang ginagawa ko, hawakan ko yung cellphone ko, tapos ilalagay ko sa bulsa pag nakita ko na, tapos hawakan ko ulit, kukunin ko ulit. Napakadelikado, unsafe. Hindi siya safe. Nawawala yung focus natin sa daan. Tapos possible pa tayo na mahuli kasi, di ba, gumagamit tayo ng cellphone habang nagdadrive, bawal na bawal yun. Kaya ako sinama sa top 5 tong cellphone holder kasi. Pero sa akin, sobrang importante nito sa pagdadrive natin, pag-adventure natin. Patutulungan tayo na ito madala dun sa lugar na pupuntahan natin, safe and sound. Wala tayong aberya, wala tayong magiging problema. Okay? So ayan yung number 5 natin. Ang number 4 naman natin, ito sobrang importante din ito. Ito ADB 160, meron na tong built-in charger. Ito dito sa loob sa may kanyang bulsa, meron na yung built-in charger. Kaya lang hindi siya fast charging. So kung lowbat na yung cellphone mo, hindi siya mabilis magcha-charge. Itong ADB 160 meron na tong built-in charger, pero mas pinili ko pa rin mag-add ng additional na charger. Itong gamit ko ngayon, meron siyang dalawang slot. Parehas yan fast charging. Tapos meron din siyang sariling built-in na voltmeter. Although meron na tayong voltmeter dito sa panel gauge natin, pero kasama na siya sa built niya. So wala na tayong magagawa dyan. Ang importante sa akin dito ay yung kanyang charging. Kasi ito 3.0 na to, fast charger na. Kaya niya pang mag-charge ng dalawang device. So pwede tayo mag-charge ng power bank habang tumatakbo. Kung long ride yan, mas maganda, mas mahaba yung time nung pagcha-charge natin. Alam niyo kung ba't ko sinama to sa top 5 accessories ng motor na to? Kahit meron ng built-in yung motor natin, naranasan ko na rin kasi sa Zambales na maubusan talaga ng battery nung nag-camping kami sa may New Zealand. Yung New Zealand ng Zambales, yung Mapanuepe Lake. Ayan, nag-camping kami dyan. Naubusan talaga ako ng battery. Ang gamit ko pa nun ay ADB 160. ADB 160 nga ba? Ay, ADB 150 yata. Ayun, ADB 150. Meron din akong ganito doon. Meron din akong ganyan na charger.
So yung pinaka charger ng ADB 150 hindi rin siya ganun kabilis, kasi nabili kong dongle, hindi rin ganun kabilis mag charge. So naranasan ko yun, maubusan ng battery, tapos kailangan ko talaga mag charge. Sobrang laking tulong nung nagawa ng fast charger natin, kasi binuksan ko yung motor, pinaandar ko, saglit lang makagain na ako ng power, nakagain na ako ng battery sa cellphone ko. At the same time, hindi ako gumastos ng gasolina na mas marami, kasi saglit ko lang pinaandar yung motor, nag-charge na kaagad yung cellphone natin. Ngayon, kapag nag-a-adventure tayo, hindi natin talaga sigurado kung meron tayong madadatnan na mga power outlet sa mga pupuntahan natin, 'di ba? Hindi natin sigurado kasi first time lang natin pumunta dun. Ngayon, yung charger na yan, yung fast charging na yan, sobrang laking tulong yan para sa mga kagaya natin na bumabiyahe ng malalayo. Kasi dito pa lang, pag nagbabiyahe pa lang tayo, kagaya nito, for example, malayo yung biyahe ko, naka-charge na ako dito, diba? May GoPro ako, hindi rin nalulobat yung GoPro ko, tapos at the same time, nagcha-charge yung cellphone ko, diba? Nang hindi ako nagkokonsumo ng gasolina pagdating sa charging, kasi habang tumatakbo tayo, nagcha-charge yung mga device natin. So hindi sayang yung gasolina natin, hindi sayang yung time natin, kasi mayroon tayong nagigain na power mula dito sa motor natin. Kaya sinama ko tong charger na to na 3.0 fast charging. Ulitin ko, sa mga adventurer, maganda tong upgrade na to, very usable. Hindi ka manghihinayang kapag binili mo itong upgrade na to. Ito, nabili ko to sa Shopee. Ayan, sa Shopee ko nabili yan. Medyo may kamahalan yan, nasa 600 plus yan nung time na binili ko. Walang voucher na gamit. Itong cellphone holder naman, kinuha ko lang to sa shop. Okay. Okay, number 3 sa list natin ay syempre yung ating top box bracket with side pannier. Okay, yung top box natin, common na yan, ayan, kagaya ni Sir Angkas, ayan. Sobrang laking tulong ng top box na yan para sa additional storage natin, mga lalagyan natin kapag nag-a-adventure tayo, mga damit, mga tools, pagkain, kung ano-ano, pasalubong. Ayan, magandang ano yan, magandang upgrade yan, sobrang laking tulong yan. Sobrang laking tulong yan sa mga talagang, kahit nga hindi nag-a-adventure malaking tulong yung top box na yan, kasi additional storage nga. Ang dami natin pwedeng ilagay dyan, depende sa laki ng box natin. Sa akin, ang size ng top box ko ay 35 liters lang, kasi may purpose ako kung bakit ko ginawang ganon. Naranasan ko na rin kasi magkabit ng 45 liters dun sa ADB 150 natin. So ito, binago ko, ginawa ko 35 liters lang, pinaliit ko ng konti. Pero meron akong meron akong ginagawa para mas marami pa rin yung mas marami pa rin yung mailagay ko na gamit. Yung top box, okay na, very common na upgrade natin sa motor natin, pero napaka-importante para sa mga adventurer. Kasi ayun nga, sabi ko sa inyo kanina, storage, additional storage yan, kung ano-anong pwede natin dalhin pag meron tayong top box. Ngayon, dito sa bracket, ito yung critical, kasi meron tayong mga bracket na mahihina yung quality. Meron tayong mga bracket na kagaya nito, yung gamit ko, yung Red Moto Shield. Hindi siya aesthetics, pero sobrang tibay, ang kapal ng tubo, ang ganda ng build, sobrang sturdy. Nireview ko na to kay Red Moto Shield, kaya nireview ko na to dati pa. Meron lang konting flaws, pero okay lang, kayang-kaya nating yung flaws nya. Pero kasi ang pinag-uusapan ko dito, yung tibay talaga, kasi nga nag-a-adventure tayo, malayo tayo sa comfort zone natin. Kailangan yung ginagamit natin na top box bracket ay matibay, para syempre hindi naman bumigay, diba? Meron tayong mga dinadaan ng kalsadang rough road, hindi pantay-pantay, mauga yung top box natin. Kailangan yung top box bracket natin matibay. Yung side pannier naman, additional na lang yan. Choice nyo na yan kung maglalagay kayo, tapos depende na sa inyo kung anong brand ang gusto nyo. Para sa akin, kung usapang tibay, eto, Red Moto Shield, napakatibay, subok na subok ko na to. Tsaka subok na rin namin ng mga kagrupo namin. Ang Red Moto Shield, isa yan sa mga pioneer. Actually, baka silang yung pioneer ng mga crash guard tsaka top box bracket dito sa mga ADB natin, tsaka sa ibang mga motor. Pero from ADB 150 kasi, yun na yung gamit namin na crash guard tsaka top box bracket. Dito kasi sa side pannier natin, kung nakikita nyo yung mga post ko before kapag nagka-camping kami, loaded talaga, kargado talaga yung
kargado talaga yung side pannier natin tsaka yung top box natin. Yung camping set natin, tent, airbed, canopy, table and chair, tapos yung iba pang mga gamit natin sa pagka-camping. Ayan, kargadong kargado yung gilid natin. Kargadong kargado yan. Estimated ko dati nasa 45 kilos yung dala ko kapag nagka-camping kami, plus plus OBR pa. Tapos yung bag ko na nakapatong dito sa top box natin. Ayun, tsaka pala, yung purpose ko nga pala kung bakit mababa lang yung top box ko, kasi meron pa akong pinapatong na 90 liters na body bag. Meron pa tayong body bag na dinadala kapag nagka-camping tayo. Nandun naman nakalagay yung ibang mga gamit. Ngayon, kaya mas mababa yung top box na ginamit ko para mas mababa rin yung bag. Ngayon, yung hangin kapag tumatakbo tayo, mas siya, mas mababa, hindi masyadong nahaharangan. So yung airflow ng takbo natin mas maganda pa rin kahit papaano. So ayun, ulitin ko, top box, tapos top box bracket with side pannier. Optional lang yung side pannier, para optional lang yung side pannier kasi hindi naman lahat gusto yung merong side pannier. Number 2 natin, crash guard. Itong gamit natin ngayon, crash guard, full crash guard tsaka half crash guard. Ngayon, sa mga adventure kasi na ginagawa natin, hindi naman lagi ganito yung kalsada, hindi naman lagi even, hindi naman lagi sementado. Meron dyan madalas, meron tayong rough road, meron tayong malalambot na daan, malalambot na kalsada, bato-bato. So minsan hindi natin naiiwasan na bumabagsak yung motor natin. Ngayon yung crash guard, huwag nyo masyadong intindihin yung pangalan niya kasi overrated yung pangalan niya, okay? Yan lang yung nakasanayan natin, crash guard. Hindi niya talaga kaya mag-withstand sa mga major na crash, okay? Yung mga bangga-bangga, yung mga mahabang slide, hindi niya kaya yun. Ano ba kayo? Overrated lang yung pangalan, pero ang pinakagamit talaga niyan ay yung mga konting sagi-sagi, yung mga natumba na motor sa parking, ayan, mga ganyan. Kasi nga pag nag-adventure tayo, minsan nadudulas tayo, kagaya ng nangyari sa akin nung nakaraan. Nadulas ako sa putikan, bumagsak yung motor ko, pero nakatukod yung crash guard, hindi naapektuhan yung pairings natin. Kung madalas ka nag-adventure, syempre mas mataas yung risk na baka tumumba yung motor natin, 'di ba? Kaya ito, nilagay ko yung crash guard na to protect at least minimal yung magiging damage dito sa motor natin. Kasi mahirap naman na mag-adventure tayo tapos wala tayong baon na pang-protekta dito sa motor natin. At least konti meron, 'di ba? Meron tayong pangharang sa mga sagi-sagi, mga bato-bato, 'di ba? So mas maganda na meron ganon. Mas maganda na meron tayong protection para maprotektahan natin yung motor natin sa mga damage na pwedeng magawa kapag nasagi tayo ng mga kung ano-ano. Okay, ayan yung number 2 natin, crash guard. So ulitin ko, ang gumawa ulit nyan ay si Red Moto Shield. At yan yung brand na gamit natin. Kasi ulitin ko, makapal din yung tubo nyan, maganda yung build. Maganda yung build nung crash guard nya. Kung sa tiba yung pag-uusapan. Okay, number 1 natin, ito ang pinaka-importante sa lahat. Yung apat na yun, hindi ko alam kung ano yung tamang sequence or tamang order nila sa top 5 natin. Pero itong number 1 natin, ito yung pinaka number 1 talaga na dapat meron tayong upgrade na to kapag nag-adventure tayo. Ito yung ating ilaw tsaka busina. Bakit ko nasabi na ito yung number 1 natin? Unang-una, safety. Hindi lahat ng lugar na pupuntahan natin maliwanag. Hindi lahat ng pupuntahan natin maayos yung lugar. Hindi lahat ng pupuntahan natin nakikita natin yung kalsada kapag gabi. Hindi lahat ng pupuntahan natin sementado. Meron dyan sementado tapos biglang rough road, di ba? Yung mga nakikita natin sa mga post sa Facebook, mga na-aksidente. Ang tuloy ng takbo kasi kalsada maganda, tapos maya maya biglang lubak-lubak na pala. Tapos minsan reblocking pala yung lugar, makinis, bagong kalsada, tapos sa unahan hukay pala kasi may reblocking. So yung ilaw, sobrang importante niyan. Yan ay para sa safety natin. Sa atin safety natin. Unahin natin yung safety natin. Ngayon, kung nag-adventure tayo, dapat maliwanag yung motor natin. Ngayon, kung nag-adventure tayo at hindi natin kabisado yung lugar, dapat meron tayong additional safety na nilalagay sa motor natin, which is yung ilaw. Dahil ang laking tulong yan. Sobrang gamit na gamit ko tong ilaw nito kapag nag-adventure tayo, kapag bumabiyahe tayo ng malayo. Yung natin, yung mga street light natin, hindi yan perfecto. Hindi lahat ng lugar mayroong street light.
Kaya sobrang laking tulong nitong ilaw na to. Pangalawa, yung busina natin dapat maganda rin. Dapat naririnig din tayo. Sad to say, ang busina nitong ADB 160 ay hindi naririnig kasi sobrang hina lang. Maririnig mo to sa mga eskinita na wala masyadong sasakyan or dun sa mga lugar na tahimik lang. Ito kasi stock horn ng mga motor natin. Kahit sa motor naman, kahit anong motor, talagang sobrang hihina lang ng mga busina kasi ewan ko, baka yun lang yung standard nila. Pero malaking bagay yung i-upgrade natin yung busina natin, especially bumabiyahe tayo ng malayo, ang mga kasabayan natin, mga truck, malalaking truck, hindi tayo naririnig ng mga yan. Sa totoo lang, yung mga stock na busina natin, hindi tayo naririnig ng mga yan. Kung nandun tayo sa lugar na malalawak yung kalsada, tapos mabibilis yung sasakyan, tapos mga truck pa yan, mga container, hindi tayo naririnig ng mga yan. Kaya ito talaga yung nilagay ko sa number 1 list natin dito sa episode natin. Kasi ito yung number 1 na safety measure na magagawa natin para sa atin, tsaka para sa motor natin. Ito yung pinakamagandang upgrade na gagawin natin sa motor natin: ilaw tsaka busina. Kasi ulitin ko, yung stock headlight ng ADB natin ang hina. Yung stock busina ng ADB natin sobrang hina din. So wala tayong masyadong aasahan dito sa mga stock na to pagdating sa ilaw tsaka sa busina, kasi unreliable talaga to. Hindi ito pwede sa mga adventurer na kagaya natin. Hindi ito pwede sa mga biyahe na malalayo, madidilim, may ingay, may mga kasabayan na malalaking truck. Hindi ito pwede kasi wala agree or disagree, ganun talaga. Tanggapin natin, sobrang hina talaga ng ilaw tsaka busina ng ADB 160. Kaya dito sa motor natin, pinush ko talaga na malagyan kaagad to ng ilaw tsaka busina. Kung napanood nyo yung upgrade ko dito sa motor na to, sabay-sabay ko to kinabit to yung ilaw, busina, yung crash guard, side pannier, tsaka top box. Sabay-sabay ko yung ginawa. Sabay-sabay ko kinabit dito sa motor natin. Kasi alam ko ito yung magiging pinaka-importanting mga upgrade na gagawin ko dito sa motor na to. Siya nga pala, yung mga upgrade na gagawin natin sa mga motor natin, unahin natin yung mga usable, yung mga may gamit talaga, may function, para hindi naman sayang yung pera natin pag nag-upgrade tayo. Yung may mga function, yung makakatulong sa atin, yung makakatulong sa pag-improve ng skill natin sa pagdadrive, yung makakatulong sa safety natin, basta lahat yung may function na magiging komportable tayo. Etong side mirror hindi ko na yung sinama sa top 5 natin kasi eto downgrade yan. Maganda siya, maporma, pero mas maganda pa rin yung stock. Okay, so nandito na tayo sa shop natin. So ganun na lang ulit. Dito na tayo magtatapos dito sa ating first episode, top 5 accessories ng ADB 160 Adventurer Edition. Okay, so abangan nyo na lang yung next episode natin about dito sa ating top 5. Meron pa tayong siyam na gagawin. Tapos depende pa yon kung meron kayong additional input sa atin. Ngayon, kung kayo naman ay merong top 5 din, pwede yung i-comment sa comment section sa baba ng video na to para ma-share nyo din sa akin kung ano yung mga top 5 na para sa inyo. Okay, maraming salamat. Kita-kita na lang ulit tayo sa susunod na video natin. Ingat kayo lahat, ride safe. Jeprox out.